Yung Iglesia ni Cristo daw, Iglesia di Manalo daw po. Tapos, yung iba pa, ang banggit pa daw po yun, kulto. Meron po kasing nagsasabi sa amin na kung kailan daw po kami tumanda, doon daw po kami nag-iiglesia ni Cristo. Bakit tayo manatili sa relihiyon natin, nakikita naman natin na mali. Matagal ko tong inaral, ilang taon din akong nakinig. Gusto kong maging kaani sa Iglesia ni Cristo. I ended up with only one religion on my list, and that is Iglesia ni Cristo. Pagtawag, A Convert Story. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programa Ang Pagtawag, A Convert Story. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo. At samahan po kaming muli sa pakikinig sa mga natatanging istorya ng ating mga kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos para maglingkod sa Kanya sa loob ng Iglesia ni Cristo. At para po kilalanin ang makakasama natin ngayong araw, pakinggan at panoorin po natin ito. Kilalanin ang mag-asawang sina kapatid na Andres at Susana Caceres na kasama ng buong pamilya na tawag sa loob ng Iglesia ni Cristo. Bilang tricycle driver, katuwang ang kanyang may bahay na may maliit na tindahan na itaguyod ni kapatid na Andres ang kanyang pamilya na napagtapos pa ang mga anak sa pag-aaral. Kinikilala nila ang tagumpay na ito dahil sa awa at tulong ng ating Panginoong Diyos. Kung bakit ganito ang kanilang pagkakilala ang ating aalamin sa kanilang istorya ng pagtawag. Here in the Church of Christ, come with me. Ang makakasama po natin ay ang mag-asawa mula po sa lokal ng Nagkaisang Nayon, Distrito Eclesiastiko ng Quezon City. Sina po ay sina kapatid na Andres at Susana Caceres at kasama po natin sila ngayon. Magandang araw po kapatid na Andres, kapatid na Susan. Magandang araw po, kapatid na Mar. Kumusta po kayo? Okay lang po. Okay lang po. Salamat po sa pagpapaunlak at kasama po namin kayo ngayon dito sa studio. Paano po kayo nagkakilala ng kapatid na Andres, kapatid na Susan? Nung ako'y dalaga pa, lumuwas po ako ng Maynila para magtrabaho po. Tapos, nagtrabaho po ako sa isang handicrafts po. Tapos, ang asawa ko naman, dati siya ay security guard po sa handicrafts na yun, sa pabrika po na yun. Katagalan po, doon po kami nagkakilala po. Pero kayo po ay tubong anong lugar po? Bohol po. Bohol po, Bohol. So, nagkita kayo, tapos parehas kayong taga Bohol. Kumbaga magkababayan po kayo. Opo. Kapatid na Andres, ano po yung mga sumunod na nangyari? Naging kami, tapos lumipas ng halos 3 years, nagpasya po kami na mag-asawa. Bumalik po kami sa probinsya namin, sa Bohol. Nagpakasal po kami doon. Tapos ng kasal namin, lumas ulit kami ng Manila para balikan po yung trabaho namin. Tapos mula noon, dito na namin tinataguyod ng bagong Pamilya na po binuo ninyo. Opo. So, ibig sabihin, yung pagpunta po ninyo sa Bohol para magpakasal lang. Opo. Yun lang talaga layon. Siguro Opo. dahil yung mga pamilya ninyo, mga Nasa- kamag-anak nyo nasa Bohol. Nasa Bohol po sila. Pero talagang mamumuhay kayo dito na po sa Kamaynilaan. Opo. Pero nabanggit sa pagpapakilala sa inyo, kapatid na Andres, kayo ay matagal na tricycle driver. Kayo naman po, kapatid na Susan, mayroong Tindahan konting negosyo, tindahan. And at the same time, iyan ang ginamit ninyo para maitaguyod itong mga anak ninyo. Opo. Sa pag-aaral Mapagtapos po. sila ng pag-aaral. Opo. Buti po, kahit tricycle driver, kahit nagtitinda, di ba? Alam ko, hindi naging madali yun, pero naitawid ninyo ang mga anak ninyo. Nung una po, hindi pa kami Iglesia ni Cristo. Yung paghanap buhay namin, talagang pinupursige namin para makapagtapos sa aming mga anak. Tapos, nung napasok na po kami sa Iglesia ni Cristo, doon na po namin intindihan na ang buhay pala ganito. Bagaman mahirap siya, maraming mga pagsubok, pero
nagiging panatag yung loob namin gawa nung na ano natin na may gabay yung Ama. Basta lagi lang tayo doon sa Kanya mananatili, manalig sa Kanyang magagawa. Kumbaga po, yung pagtatagumpay, hindi ho natin hawak no ho? Maaring pwede tayong magsipag, pwede nating gawin ang buo nating makakaya para maitaguyod yung ating binuong pamilya. Pero ang pagtatagumpay at ang kapalaran po natin at ng mga anak natin, namamalagi po sang-ayon pa rin sa kung ano yung magiging kalooban ng ating Panginoong Diyos po. Kaya marami po sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, kapatid na Susan, kapatid na Andres, kinikilala po na kung nakakapagtagumpay man, hindi dahil sa kanilang sariling kakayahan, kundi dahil sa tulong ng Diyos po, ng Ama. tama po sa awa at tulong ng ating Sa awa. Panginoong Diyos. Ano ho ba ang kinagis na ninyong relihiyon? Ano ho ang relihiyon ninyo noon? Kami po ay Katoliko po. Nung masigla po kami sa aming relihiyon, lagi po kaming umaatin ng misa po. Tapos pag dumarating yung yung araw ng December, yung 25 po, Pasko. So active Natutuwa kayo. ako. Yung baga yung may simbang gabi niyan Opo. Opo. Binubuo po namin yun. Misa. Talagang gumigising po kayo ng maaga para makadalo kayo ng misa ng simbang gabi. Opo. Yes. Kung tawagin po nila. Opo. Nang mga panahon po na yan, meron na po ba kayong ideya, impresyon ukol sa Iglesia ni Cristo? Kasi masiglang-masigla kayo palang mga Katoliko noon. Yung Iglesia ni Cristo daw, Iglesia di Manalo daw po. Tapos, yung iba pa, ang banggit pa daw po yun, kulto. So yung mga Baliwala lang sa karaniwan, akin, yung mga karaniwan na sinasabi tungkol sa Iglesia ni Cristo, yun din ang naririnig po ninyo. Opo. Pero ganun din ba paniniwala po ninyo nung hindi pa kayo Iglesia ni Cristo? Hindi gaano namin pinapansin yung ganung mga salita kasi hindi pa naman kami sa iglesia. Hindi ninyo iniintindi yung mga ganung Hindi pa. Salita. Bagay, bagay po. Opo. pero yamang narinig na rin ho ninyo. Sagutin na ho natin, nabanggit ninyo, Iglesia ni Manalo raw. Opo. Tapos kulto. Opo. Kayo Iglesia ni Cristo na ngayon. Totoo ho ba yung naririnig ninyo na sinasabi ng iba? Hindi naman po totoo po yun. Siguro hindi nila napakinggan yung mga aral ng sa Iglesia ni Cristo kaya siguro nabanggit nila. Kayo mismo Sabi-sabi ang lang nila yun. nakakapagpatunay. Opo. Sabi-sabi Sabi-sabi lang. lang nila po. Kasi Iglesia ni Manalo, kaya ho nila sinasabing Iglesia ni Manalo, ang kapatid na Felix Manalo lang daw ho ang nagtayo. Totoo ho ba yun? Po, yung sabi po. Batayo sa naunawaan ninyo sa Iglesia ni Cristo, sino ho ba nagtatag? Sino ba nagtayo ng Iglesia ni Cristo? Ang nagtatag po ng Iglesia ni Cristo ay ang ating Panginoong Hesukristo po. Kaya po bumangon ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas dahil po sa pagsusugo ng ating Panginoong Diyos kay kapatid na Felix Y. Manalo po. Tama po, kapatid na Andres. Ang kapatid na Felix Manalo po, hindi po nagtayo. Hindi po nagtatag ng Iglesia ni Cristo, kundi kinasangkapan po siya ng ating Panginoong Diyos para maipangaral ang Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas. At ang nagtatag po, nagtayo po ng Iglesia ni Cristo, ang ating Panginoong Jesucristo mismo. Kaya nga, Iglesia ni Cristo Yan po ay sabisa ng mga paunang pahayag o hula ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. At yan po ay pinag-aaralan po sa panahon po ng mga pag-aaral ng mga salita ng Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo. Na yan din naman po ang lagi nating ipinag-aanyaya Opo. sa ating mga kababayan. Yung sa salitang kulto, kapatid na Susan, nabanggit din ng kapatid na Andres Opo. yun nga, kulto ho ba ang Iglesia ni Cristo? Hindi po kulto. Kasi ang sinusunod po natin ay ang mga salita ng Diyos. Na yun po ang itinuturo din sa atin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Opo. Hindi kung sinong tao. Opo. Sino ho ba ang unang natawag sa inyo sa loob ng Iglesia ni Cristo? Sabay po kami Opo. natawag yung buong pamilya ko po. Paano po nagsimula na kayo matawag sa loob ng Iglesia ni Cristo? Nung una po kasi may Biblia po ako. Habang nakapila po ako sa pilahan, nagbubuklat po ako sa Biblia.
Unang-una, nabasa ko doon yung yung bawal sambahin po yung mga rebulto, yung mga Diyos-Diyosan po na nandun nakasulat sa Biblia. Parang na-curious ako. Ano pa tong relihiyon ko? Bakit bawal pala to sambahin yung Diyos-Diyosan? Bakit ito yung Ginagawa pa rin. ginagawa? Naka-front doon sa yung mga rebulto. Nakikita po ninyo yung mga nakikita larawan, ko, larawan. sa mga simbahan. Opo. Kaya nakikirious na po ako, parang ayaw ko na sumamba dito. Maghahanap ako ng kayang relihiyon na walang mga rebulto sa simbahan. Lumaon yung panahon, yung kaibigan ko, inanyayahan niya ako na manood ng pelikula Felix Y. Manalo po. Tapos nung na nga kami, sinama ko rin yung pamilya ko. Nanood kami diyan sa Nubalitsis po. Unti-unti nang yung isipan ko na dito pala yung ito yung dapat ko na aniban na relihiyon. Kumbaga parang nagkaroon na po kayo ng interest Opo. sa Iglesia ni Cristo. Oo, nagka-interest na po ako Opo. doon. Makalipas na mga ilang araw, may isang kaibigan ako na bagong bautisado. Kinikwentuhan niya ako. Maganda ang Iglesia ni Cristo. Tapos kung gusto mo, may pamahayag kami dito sa dalo ka. Yun nga, nagka-interest na ako. Subukan ko to. Baka dito yung hinahanap ninyo. Opo. hinahanap ko na reliyon. Nagpasya na po ako na makinig ng Bible study po. Sabi ng kaibigan ko, magdadala po siya ng manggagawa doon sa bahay namin. Kasi ang gusto ko naman, sabay-sabay po yung pamilya ko. So ayaw po ninyo na kayo lang. Opo. Kumbaga gusto ninyo na yung natutunan ninyo, nalaman ninyo, maibahagi rin ninyo agad sa Pamilya ko. pamilya ninyo. Anong nangyari nun, kapatid na Susan? Paano sinabi sa inyo ng kapatid na Andres na nakikinig na pala siya sa Iglesia ni Cristo? Yung una po, sabi niya, may gusto kong mag-iglesia ni Cristo. Sabi ko, siyempre po, nagulat po ako. Bakit ka mag-iglesia? Sabi ko, Katoliko tayo. Tapos, lumipas po ilang mga araw po. Sabi niya, may pupunta ditong manggagawa. Ha? Anong manggagawa? Sabi ko ganun. Anong gagawin niya dito sa bahay? Parang, kaya ko po nasabi na, anong manggagawa? Kasi yung time po na yun, di ko naman po alam na ano yung manggagawa. Di ko pa po Tama naintindihan. po, opo. Opo. Sa iba pong termino na mas maiintindihan ng mga kababayan nating nakikinig. Palibasa, ito po yung mga nagmiministro Opo. sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sila po yung mga tinatawag na ministerial worker. Opo. Na yun nga, kung loloobin ng ating Panginoon Diyos, darating po ang panahon na sila ay maoordinahan, magiging mga ganap at tunay na ministro sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ano po sumunod na nangyari? Mga ilang araw po, sumama na nga po yung yung manggagawa kasi mag-aaral po kami ng salita ng Diyos. Pumasok na po sila sa bahay, pero ako po, pumasok po ako sa kwarto, nagtago po ako kasi ayaw ko nga po dahil sabi ko, bakit ganyan sabi ko, may reliyon po kami. Ganun. Opo. Parang hindi ko po pinansin yung pumunta na manggagawa po. Siya lang po nakinig. So, papaano po kayo nakarating sa punto na nakinig na rin kayo at nagpasya na rin kayo na sasama sa kapatid na Andres na magsuri sa Iglesia ni Cristo? Sinasama po siya sa pagsamba. Opo. Tapos yung nag-anyaya po sa kanya, sabi niya, sige na, sama ka. Maganda daw makapakinig ka ng salita ng Diyos. Parang yung time po na yun, sumama po ako sa pagsamba. Nung dumalo po ako sa pagsamba, doon ko po naobserbahan yung kaayusan po ng pagsamba nila. Ibang-iba po doon sa pinanggalingan po namin na relihiyon po na wala pong kaayusan, may tatayo po, may lalabas. Ibang-iba po sa Iglesia ni Cristo po na solemnly po ang pagsamba. Mula po ba doon, nagpasya na kayo na magpapatuloy kayo, makikinig kayo sa aral na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo? Opo. Ano po yung aral na nakatawag ng pansin po sa inyo? Meron po kasing nagsasabi sa amin na kung kailan daw po kami tumanda, doon daw po kami nag-iiglesia ni Cristo.
ang sagot ko naman po sa kanya, sino ang susundin mo? Yung kalooban ng tao o kalooban ng Diyos? Siyempre po, doon po kami sa kalooban po ng Diyos. Dahil siyempre nilalang lang po niya tayo. Siya po ang masusunod. Siya po ang susundin natin. Ano po ba yung tinutukoy ninyo na kalooban ng Panginoong Diyos na nung mga panahon na yon, nung naintindihan ninyo, nais ninyong sundin? Kailangan ang tao pumasok sa loob ng Iglesia ni Cristo para po sila maligtas. Tama po kayo. Yung binabanggit po ninyo na kalooban ng ating Panginoong Diyos, nakasulat po yan sa Biblia. Ang tao, kailangan matipon sa ating Panginoong Jesucristo. Katumbas po ng matipon, kinakailangan magsama-sama sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo at ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo, yun ang Iglesia ni Cristo. Kapag nagawa yan ng tao, magagawa niya yung marapat na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Yun ang ikaliligtas. Kayo po, kapatid na Andres, ano ho yung masasabi ninyo dun sa bahaging yun? Bakit tayo manatili sa relihiyon natin? Nakikita naman natin na mali. Yun talaga na nababasa ko naman din doon sa Biblia na bawal sambahin ng Diyos-Diyosan. Sa Iglesia ni Cristo, talagang dito ko nakita na talagang totoong relihiyon ito. Kaya talagang dito na talaga ako hanggang abutan ako ng kamatayan ko. Kumbaga, bakit ka mananatili sa relihiyon, sa pananampalataya na alam mong mali yung isinasagawang paraan ng paglilingkod? Bakit ka mananatili sa iglesia na doon ka mapapahamak? Hindi ho ba? Opo. Ganun ang katumbas. Kaya wala po sa kung bata ka pa, wala po sa kung matanda ka na, Opo. para ikaw ay tawagin ng ating Panginoong Diyos sa tunay na paglilingkod sa Kanya, sa Opo, tunay opo. na iglesia. Ano man po ang katayuan sa buhay, mayaman, Opo. mahirap, nakapag-aral, hindi nakatapos ng pag-aaral. Pero kapag ka naunawaan mo kung ano kalooban ng ating Panginoong Diyos, dapat mong sundin. Opo. Dapat mong tuparin. Hindi po namimili ang ating Panginoong Diyos ng ililigtas. Opo. Opo. Pero para mailigtas ng ating Panginoong Diyos, tama yung nabanggit ng kapatid na Susan. Tama rin po yung nabanggit ninyo. Kailangan po nating sundin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Opo. Kailan po kayo nabautismuhan? February 25 po, 2017. Sabay-sabay po kaming 4 na bautismuhan po ng mga anak ko. Nung kayo po ay babautismuhan na, ano po ang nasabi ninyo sa panalangin? Unang-una, nagpasalamat ako sa Panginoong Diyos na bagaman simple lang po ako, kinaawaan po niya ako na matawag sa Iglesia ni Cristo po. Kayo, kapatid na Susan, nung kayo'y babautismuhan na, ano po ang sinabi niyo sa ating Panginoong Diyos? Salamat po, Ama, dahil na tagumpayan po namin lahat ang mga pagsubok po bago po kami na bautismuhan po. Ano-ano ba yung mga ilan sa pagsubok na pinagdaanan niyo bago po yung bautismo? Po yung panganay, medyo nung una kasi Di pa po niya naunawaan hindi pa po. na naunawaan. Medyo hindi naman kami pumayag na hindi namin siya makasama sa pagbautismo. Kaya lagi namin pinapanalangin namin na sana magtuloy-tuloy siya sa pagkinig ng salita ng Diyos para lubos niyang maunawaan, para lahat po kami sama-sama Na sa mabautismuhan. mabautismuhan po. Gaano po kasarap sa pakiramdam na hindi lang kayo kapatid na Andres, hindi lang po kayo kapatid na Susan, ang babautismuhan, kundi yung buong pamilya pa ninyo. Napakasarap po ng pakiramdam ko noon dahil naisama po yung pamilya ko sa sabay-sabay na kami na bautismuhan po. At hanggang ngayon po, buong pamilya ninyo, sama-sama po kayong naglilingkod sa Panginoong Diyos. Opo. Lahat po kayo, mga may tungkol. Opo, may tungkulin po kami lang. Congratulations po sa inyo, kapatid na Susan, kapatid na Andres. May ilan pa po tayong pag-uusapan pero bibitinin lang ho natin. Magbabalik po ang pagtawag pagkalipas lang po ng ilang paalam. Narito ang ilang butil ng katotohanan mula sa banal na kasulatan. Sa unang Korinto 15:58,
ay ganito ang isinasaad. Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Sumainyo ang ilang butil ng katotohanan mula sa banal na kasulatan. Nagbabalik po ang pagtawag a Convert Story at ang kasama po natin ngayon ay sina kapatid na Andres at Susana o kapatid na Susan Caceres mula po sa lokal ng Nagkaisang Nayon, Distrito Eclesiastico ng Quezon City. Magandang araw po sa inyo muli, kapatid na Andres, kapatid na Susan. Isang araw po. Samantalay na po natin ang pagkakataon. Baka meron po kayong gustong batiin na po ninyo. Binabati ko yung mga anak ko dyan, sila John Allen Caceres, si John Paul Caceres, si Chandrami Caceres, at ang aking manugang na si Stephanie Caceres. At binabati ko rin po ang destinado namin dyan sa lokal ng Nagkaisang Nayon, si KGL o Godfrey Laplana, at ang mahal naming tagapangasiwa na si Cabarelio del Rosario po. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po, kapatid na Andres. At pagbati po sa lahat po ng mga kapatid at may tungkulin din dyan sa lokal ng Nagkaisang Nayon, Distrito Eclesiastico ng Quezon City. At maging sa mga kapatid po natin sa iba't ibang panig ng mundo, walang sawa pong nakikinig, sumusubaybay sa programang ito, ang programang Pagtawag. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong suporta at lagi po naming nababasa maging ang inyong mga pagbati at comments po sa comment section ng ating YouTube channel. Pagbati po, yan kina ka Chody Valle, kina ka Norilyn Bunyaw. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-support. Kapatid na Susan, kapatid na Andres. Ito, kapatid na Andres, nabanggit ninyo kanina. Kahit kayo ay simple lang. Tinawag kayo ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo. Naunawaan ninyo yung aral at kalooban niya na malaki ang kinalaman sa ikapagtatamon ng kaligtasan. Pangunahin na nga dyan yung pagiging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Paano po nabago ng mga aral na tinanggap nyo sa loob ng Iglesia ni Cristo ang buhay ninyo? Nawala na sa akin yung medyo mainit ang ulo minsan. Yung mga barkada na hindi mabuting mga barkada na alis sa akin po. Nasa pag-aalalay ng ating Panginoong Diyos, talagang napakaganda sa Iglesia ni Cristo. Nabanggit po ninyo, maging sa mga pag-uusap po natin, yung mga pagkakataon po na pagka tawag ng tungkulin, tutupad po kayo ng tungkulin. Nagsasara kayo ng tindahan. Bakit po? Hindi ba kaya kayo nawawalan, nalulugi? Baka may pagkakataon, tumitigil kayo sa papasada. Paano ho yung kikitain nyo pa sana? Inuna pa ninyo yung pagtupad ng tungkulin. Yung mga pagpapala, siya na pong bahala doon. Isusunod naman niya yan. Basta tayo po ay sumunod sa mga utos niya. Ipapauna po natin yun. Ang mga biyaya, madali na lang po para sa kanya po. Kapatid na Susan, kayo po, sa karanasan ng pamilya ninyo, siyempre ang nanay ang malimit na nagbabudget. Opo. Ano ang patotoo ng ating Panginoong Diyos sa buhay ninyo? Lalo kapag inuuna ninyo yung paglilingkod, inuuna po ninyo yung pagtupad ng tungkol. Pag inuna mo po yung tungkulin mo sa Kanya, yung pagtupad po, manalig ka lang po sa Kanya, sa magagawa po ng Diyos sa atin, hindi mo po mamalaya na hindi ka po kapos. Kumbaga, may biyayang darating sa iyo kahit sabihin mo na ikaw ay nagsarado ng tindahan. Kumbaga sa amin po, ang Diyos po ang priority po sa amin. Hindi po kayo lugi, hindi kayo nalulugi pag ginagawa ninyo. Hindi po. Hindi po kami. Minsan nga po, pag nagsarado ka pag Babalik. tupad ka ng tungkulin, tapos babalik ka, bubukas, gugulat ka na lang. Yung
obserbahan mo yung buong maghapon na pag ano mo, yung pagtitinda, o kumpara mo dun sa nagsarado ka tapos bigla kang nagbukas tapos na yung mga tungkulin mo. Doon yung mga biyaya ay mas maraki pa yung kikitain mo kaysa maghapon. Maaaring mahirap po ang pagdadala ng buhay dahil nga papahirap naman talaga ng papahirap yung buhay sa daigdig na ito. Pero hindi po nagkukulang. Opo. Hindi po nagpapabaya ang Panginoong Diyos. Hindi po kami pinabayaan ng Diyos. Kumbaga, may biyaya po siyang nilalaan sa amin na hindi po kami kinakapos. Tama lang po. Meron kaming nagagamit sa amin pong pang-araw-araw na pangailangan po. Na, Sapat po. Sapat po. Sapat. Sapat po sa pangangailangan ninyo. Opo. Sapat po para maitaguyod ninyo ang inyong pamilya, ang pag-aaral ng mga bata. Opo. Sapat po para payapa rin ninyong maitaguyod ang ginagawang paglilingkod, pagtupad sa ating Panginoong Diyos. At ang binabanggit po ninyo, kapatid na Andres at kapatid na Susan, ay lagi pong itinuturo sa atin ng ating tagapamahalang pangkalata ng kapatid na Eduardo Manalo na kapag inuna po natin ang ating Panginoong Diyos, yung gawang paglilingkod sa Kanya, alam naman po ng Panginoong Diyos yung ating pangangailangan. Opo. Alam po ng ating Panginoong Diyos kung may suliranin tayo, alam po ng ating Panginoong Diyos kung may karamdaman sa pamilya, alam po ng ating Panginoong Diyos kung ano ang sitwasyon at pinagdadaanan ng Kanyang mga lingkod. Opo. Ang Panginoong Diyos na ang magkakaloob ng lahat ng ating pangangailangan. At totoo po yung palibhasa karanasan na ninyo, hindi po kayo kailanman pinabayaan. Ito po, huling bagay na po, kapatid na Andres, kapatid na Susan, marami po sa mga kababayan natin, talaga namang totoo, apektado ng krisis, apektado ng matinding kahirapan ng buhay, pero kayo, makapagpapatotoo ng kayo maging kaanib sa Iglesia ni Cristo, naging magaan ang pagdadala ng buhay kasi merong umaagapay, merong umaalalay sa atin. Ano po ang gusto ninyo sabihin sa kanila? Ano po ang gusto ninyong, o ano po ang mensahe ninyo sa ating mga kababayan? Talagang napakaganda. Pag nakapasok po kayo sa Iglesia ni Cristo, ang buhay natin, lalo ngayon, mahirap, maraming mga suliranin. Bagaman sa Iglesia ni Cristo, marami rin, mararanasan din natin. Pero ang lamang, kung nasa Iglesia ni Cristo ka, isumbong mo lang sa Ama yung mga problema mo, suliranin mo. Handa po siya na lunasan kung ano man ang mga problema mo sa buhay. Sana po, kung mayroong mag-anyaya sa inyo, sumama po kayo, lalo na sa mga kamag-anak ko, mga kapatid ko, paunlakan po ninyo. Pinaka maganda, makinig muna kayo ng salita ng Diyos. Kayo po, kapatid na Susan, baka may mensahe po kayo maging sa mga mahal po ninyo sa buhay. Ang masasabi ko po, sana po, kung mayroong mag-aanyaya sa inyo na makinig ng salita ng Diyos, sumama po kayo para mapakinggan nyo po ang mga aral ng Iglesia ni Cristo para po kung loloobin man ng Diyos, makasama namin po kayo sa tunay na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po, kapatid na Susan, kapatid na Andres. Ang nakasama po natin ay ang mag-asawang sina kapatid na Andres at Susana Caceres mula po sa lokal ng Nagkaisang Nayon, Distrito Eclesiastiko ng Quezon City. Sana po ang kanilang istorya ay nakapagbigay sa atin ng panibagong inspirasyon. At bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, pinabati at pinasasalamatan lang po natin ang mga nakasama natin sa pagbuo ng programang ito, ang Pagtawag, A Convert Story. Gayun din po, pinasasalamatan po natin ang SEBSI President and CEO, ang ating pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo at higit po sa lahat, ang ating pinakamamahal na kapatid, ang ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Maraming salamat po. May mga ganitong programa kung saan ay naibabahagi po natin ang mga natatanging istorya ng ating mga kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos para maglingkod siya. Hanggang sa muli po, ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo, at lagi po ninyo kaming samahan dito po sa programang Ang Pagtawag, A Convert Story. Maraming salamat po.